In panic mode na nga ba si Ma'am Liza at bakit naman siya magpapanik? Sagana naman sila sa yaman, sagana naman sila sa kapangyarihan, at tayo ay mga hampas lupa lamang para sila ay ma-threaten sa atin. Oh, what do you think mga atit kuya? Nagpapanik na ba? Natatakot na ba? Ano ang mga signs? Oh, kasi naman, kung marami kang ang ginagawang kalokohan, marami kang ginagawang illegal, kung guilty ka sa mga accusations na kayo ay nagnanakaw, nangungurakot, ay talagang, di ba, hindi ka siguro kung sabi ko nga kung normal tao, hindi ka makatulog ng tahimik, no? Right? Or depende na lang, kung wala talaga sigurong, iba-iba kasi mga tao, no? Kung wala kang konsyensya at talaga namang yung kaligayahan mo ay ang humilata sa sandamakmak na salapi, nga pala nga mga kababayan kung talagang ano mo yan 'no, ipapatas mo yung bilyon-bilyon, baka kulang ang kama mo, baka malunsod pa yung baka bumaksak pa yung kama mo mga ateng 'no. Sabi nga ng iba, parang nagpagawa na raw ng extra room ang mga mandaramong, not saying na sila ha, pero yung mga siguro mga kongresista, iba pang politiko 'no, o iba pang posisyon sa gobyerno ay nagpagawa na raw ng, maybe panic room or extra room or ginawa ng vault ang isang kwarto, gano'n or nagpa-construct ng panibagong 'di ba, ng panibagong room para lang paglagyan ng mga sandamakmak na salapi. Nga pala iba-vlog natin kaya nag-iisip ako, either mag-conduct ako ng vlog 2 beses na live or mag-live ulit ako sa aking, backup channel, The Princess Maui 2. Natatambakan tayo ng ano, ng issues. Natatambakan tayo ng discussion mga ating. Hindi natin nauubos ang discussion sa iisang araw. Tama ba? Parang hinihingi talaga ng ano, no, total bagong taon at yan nga ang New Year's resolution ko. We'll see about that. Abang-abangan niyo kung hindi pa kayo naka-follow po sa Princess Maui 2. Merong backup channel, di ba? And shoutout po sa mga nandun na. So, nag-upload ako ng videos doon na hindi napapanood dito sa main channel natin. So, ang gagawin ko rin, I'm considering going live there. Kung hindi ko man magawang twice yung live dito sa main channel natin, doon ako magla-live ng isa pa. Kasi save ako ng save ng mga topics, hindi ko naman nadidiscuss, sayang naman, hindi ba, natatapos ang issue nang hindi ko na ibibigay yung update sa inyo. Dahil bigla ko naalala yung sinasabi ko na mataas na patas ng pera ng mga pinagnanakaw na ito ay sa tingin ko po hindi lang billions ang nakuha ng iba, baka nga trillions. So going back, talagang kung ikaw ay may siguro ay kung pressured ka na, no, nakikita mo na may mga rallies everywhere, dumarami ang bumabatikos at nagsasalita hindi lang sa social media, maybe sa bawat lugar, 'di ba? Kasi sila paranoid na rin naman mga ate at kuya. Tingnan niyo yung huling punta ni Ngiwi ng ano, at mamaya pag-uusapan natin si Ngiwi, may mga kakaibang nangyayari sa kanya. Pumunta siya ng Davao, 'di ba? Davao City para sa parang inaugural or whatever, opening nung tulay, no? Minadali nga nila 'yun eh. Nagreklamo nga si Mayor Baste, "Ba't yung minamadaling buksan yung Bukana Bridge eh, hindi pa nga tapos yung mga ilaw-ilaw niyan. Eh paano kung magkaroon ng aksidente diyan?" So hindi pa yata installed yung ibang mga, I don't know, bulbs or ilaw or whatever or poste. Singiwe nag-declare yabang-yabang na, "Ay, open na ito come January, kuning-kuning." Sabi ni Baste, "Ay, hindi pa." "Ay, ano ba sinasabi ninyo? Wala pang ilaw yung mabay kung may maaksidente dyan." So, nung pumunta siya doon sa Davao City, di ba, according sa mga taga ron, hinarang yon yung bypass road para hindi mapuntahan ng mga Davaoenyo at hindi makalapit habang nandun singiwi. So, ibig sabihin, takot itong masigawan ng Marcos resign or takot itong mabato ng taong bayan. At saka tingnan nyo naman, kapag may mga rallies, lalo na sa Maynila, hinaharang talaga nila yung, di ba, yung dyan sa Mendiola, o yung tulay papunta ng Malacanang, nilalagyan nila ng barricade. So alam nila na dumarami ang, di ba, tumitindi at dumarami ang galit na taong bayan sa kanila. So bakit ayaw nyong magbago? Yun ang tanong. Ito bang taong 2026 ay hindi na nila nanakawin ang mas malaking budget? Hindi ba sila matutuksong kumangkam? Hindi kaya sila dumiskarte ng iba pa? Kasi alam niyo yung budget ng 2026 mga kababayan, allegedly ay gagamitin yan. Maybe a percentage of it, maybe 20%, 25%, we don't know. But aabot yan ng trilyon eh. Galing nga sa bibig ni Mangga eh. Yung impeachment ni VP Sara, 1 trillion ang budget.
And there's gonna be another impeachment ngayong 2026 kay VP Sara, no? It's just a matter of time kung kailan yan ipa-file kasi tapos na nga yung, di ba, one impeachment per year? O tapos na yung impeachment ng 2025. Nasayang ang datong ni Ngiwi Jr. na trillion. Actually, datong natin. Ginigisa si VP Sara sa mantika ng taong bayan. At itong budget ng 2026, no, na pinirmahan ni Ngiwi, pirmahan niya ng December ng 2025, pinirmahan niya January ng 2026, ay para siguro sabihin na binasa niya ng ikay at bonggang-bongga. Takot siguro masilipan ulit ng insertions. What do you think? Baka makita yung mga insertions, pati yung mga blank items, no? So, yeah. But, where were we? Balikan natin itong pwedeng nagbibigay ng, tawag dyan, feeling ko kasi unease na sila, no? Medyo sa dinami-rami na nga nang nagsasalita, may mga bumabaliktad na nga, di ba? O nadadagdagan na yung mga, kumbaga, parte ng kabilang parlor, ay ngayon ay hindi na masikmura ang mga nakawang nangyayari. And maybe yung iba natatakot na makabral, baka mamaya ay maitulak sa bangin or magawa ng paraan na iligpit. So yung iba, may ibang tumatahimik, may iba namang naglalakas loob na kailangan nang lumabas at kailangan nang matapos ito. So Ma'am Shi, katulad yan, bumagsak sa survey yung asawa mo, 'di ba? Galit na ang taong bayan, sukang-suka na sa inyo. So yung power na hindi nga dapat parang usurper pala si Ma'am Shi. Hindi niya posisyon yan, pero parang siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Plus, eto na nga, nagsingawan na yung mga baho, hindi ba? Nung nakaraan, binulgar ni Dean Chase na mayroon tong hubad na video, black and white na lang. And then, screenshot na nga lang yung, kumbaga, kumbaga ay, black and white na nga lang yung picture, hindi na yung video ni Dean Chase. O, ibig sabihin, nagsasabi, hinahamon ni Dean Chase to nakasuhan, pero mga kababayan, ang ginawa nila ay mas matindi, okay? Hindi nila makasuhan, pero hinaharas nila. And tinitiktikan na. Let's listen to Dean Chase, mga kababayan. This is a sign of nagpapanik na si Ma'am Shi. Well, what do you think? Kayong tatanungin ko. Kasi, kinuha ang mga gamit ni Dean Chase at saka yung gamit ni Mr. Tubig, yung bumembang di umano kay Ngiwi Jr., yung naglubot sa kanya na hindi daw niya carry dahil apakalaki raw, it's too big. Biro mo yun, nabulgar ito, right? Yung kakaiba nilang trip, mag-asawa, pero hindi kontento. Ano ba, umay na ba si Ngiwi sa layot or tuyot na dikya? Ayaw na ba ni Ngiwi ng bibingkang panis? Bibingkang panis? Or bibingkang bulok or bibingkang kulubot? Eh sabi nga ni Dean Chase nung nakaraang expose niya, kailangan pa nilang lumaklak ng Viagra. Baka mapagalitan ako ni Lolo YouTube, di ba? Kailangan pa daw lumaklak ng pampatigas ng Nutriban ni Ngiwi o ng kanyang senyoritang saging para lang magalit ang kanyang pagkaliit-liit na banana. At dahil nga binulgar yan ni Dean, eto na ang kasunod na nangyari, no? Sinundan sila and sa isang gym na hindi naman siguro tanyag, no? Sikreto and maybe exclusive din, ay nakuha yung mga gamit nila. Unfortunately, nandun yung mga IDs ni Mr. Tubig, so nakilala. Plus address, plus burner phone, at kung ano-ano pa. Maybe wallet, pati yung laptop ni Dean. Let's listen nga muna, mga kababayan. Is this a proof na pinipilit ni Ma'am Shi na huwag lumabas ang eskandalo nila? Dahil pag lumabas ito ay baka katapusan na ng paghahari at pagre-reyna nila. Let's listen. Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Kanina po tinawagan po kami ng manager po ng gym na pinupuntahan po namin ni Mr. T. Yun na nga po. Kasi po, pinalam niya po sa amin na sa rami-rami po ng lockers po doon, kasi meron po kaming doon paid locker. Sa rami-rami po ng lockers po doon, ang locker po namin ni Mr. T, ang nilooban at sinira. Ayun na nga po, tinangay po ang nasa loob po doon. Kung ano pong hinahanap po nila last time, yung nilooban po yung unit po namin doon sa kabilang bahay, twice.
kung ano pong hinahanap nila doon, hindi po kasi nila nakita doon. So, parang alam po siguro nila na tinatago po namin sa ibang lugar. Ayun na nga po, nalaman po nila na nasa locker po. Ito po sila, ito po yung pumasok po. Pinakita po sa amin, ni-report na po namin kanina yan. Kasi sila lang po daw ang pumasok tapos hindi po nag-workout. And then, di ko mawari kasi di ba dapat i-check? Napaka-low-key na nga ng gym namin eh. Lumipat na nga po kami ng ibang gym. Hindi ko po namin mawari bakit hindi po nila chinek o nag-check-in kung sinong pumasok sa loob ng gym. Hindi po nila chinek. Yun na nga po, ito po, sirang-sira po. Ayan, wala na yung laman. Wala na po yung laman. Wala na. This is bullshit. This is not what I signed up for. Narinig yung sinabi, this is not what I signed up for. Si Mr. Tubig, no? Kinakausap siya. So, para tuloy gusto nang mag-back out, yun yung meaning ng sinabi na this is not what I have signed up for. Parang ayoko ng ganito. Yun ang meaning ng sinabi ni Mr. Tubig. Ayoko ng ganito. Namimiligro buhay ko. At sinusundan tayo. Pati yung locker, alam. Biro mo, ang daming locker doon. Kanilang 2 lockers yung binuklat at kinuna ng laman. Target talaga sila. At ayaw niya ng ganitong sitwasyon, Mr. Tubig. Nasa peligro. Mga kababayan, ayun. So, ano kayang gagawin dito ng gym? Babayaran kaya sila sa mga nawala nilang gamit? And hindi ba pwede yung ipatrace, mga tetkuya? Kung burner phone or kung may SIM card doon, let's say if it's a physical SIM card, can it be traced? Pwede bang itawag yan, say, sa network, may-ari ng network? Let's say, AT&T, ganon? Right? Halimbawa, kung sa Pilipinas, yung Smart Globe, di ba pwede ipatrace yan? Ay, di ata siguro matatrace, mga kababayan, kung hindi naman active, no? Baka mamaya binali na yun. Ngayon, pwede ring, virtual SIM pa tawag doon? May isa pang SIM eh, binibili mo lang, right? Kung pwede sa phone mo yung ganon, right? Virtual SIM bang sabi nun? Kasi hindi yun na yung physical SIM na bibilin mo yung mismong card. We don't know. If it's a burner phone, then hindi nga madaling hanapin yun kasi burner. Most probably yung burner phone. I don't know kung di keypad pa yun. Or maybe reserba lang nila, hindi yung actual phone nila. So itinago nila sa locker. Wala sila doon, hindi sila nagdi-gym. So pinagtaguan talaga nila yung locker pala. And nasundan. And nalaman. So, Dean Chase, kung saan kayo nakatira, baka sa labas ng building nyo or maybe sa neighboring towers or neighboring condos, may mga naka-telescope na kung inaabangan, kung magbubukas ang bintana nyo, magbubukas ang ilaw nyo, kung bababa or lalabas kayo, may nakaabang. So, nakuha, mga ate at kuya, lalong-lalo na yung phone ni Mr. Tubig. Let's listen. Michael, I'm heading out. I have to tell my mom what's happening. Sama lang. Yeah. Apasa lang. Mukha na po. Mukapasa sa kunin niya. Oh, parang lumabas si Mr. T. Lumabas si Mr. T ng room habang nagpa-vlog siya. Tapos pinasundan niya sa kasama mo, apas ko ninyo, apasa lang. Sabi niya sa kausap niya, di ba? So, sundan mo na lang si Mr. T. Parang parang nagko-quit na si Mr. T sa nangyari. Ayaw na niya. Pinasundan niya sa kasama niya at susunod raw siya. Tinatapos lang siguro niya tong recording ng vlog. Let's continue. Okay, so yun na nga po. Upset po kami, lalo na po si Mr. T. Kasi po natangay po yung niya, IDs niya, yung nilalaman po doon yung yung address po niya. Tapos yung burner phone po niya kasi nandun po yung lahat ng files, pati yung mga contacts ng mga client niya, pati yung phone number po ni Paulo Tantoco, andun po.
Huh. Yun na nga po, lahat ng mga clients niya andun sa cellphone niya. Tapos ang natangay po sa akin, yung burner laptop ko po na nandun po lahat ng mga files, pati po yung ano po, ang Beverly Hills files. Cut ko lang ulit mga kababayan ha. Kung nandun sa natangay na phone ni Mr. Tubig, yung mga listahan ng mga pangalan ng mga kliyente, baka mamaya pati screenshots, right? Ng conversation, baka mamaya isiwalat nung nakakuha. Say for example, si Mr. T itong kumukontak talaga, "Huy, I need money. Do you want us to hook up or something?" Ganun na. Siya yung, kumbaga siya yung nangungulit, ganun. And even yung payment, baka mamaya, "Oh, I acquired a disease from you when we hang out, kining-kuning-kuning." Kung ano pa mga sekreto, magagamit against Mr. Tubig. Plus, nandun yung address, baka mamaya, puntahan yung magulang niya or yung residence nila at iharas yung magulang niya, 'di ba? Anong gusto mo? May mangyaring masama sa kapamilya mo or tatahimik ka or maybe mag-retract ka ng mga sinabi mo or baliktarin mo yung mga sinabi mo. Palabasin mo na binayaran ka lang ni Dean Chase or tinakot ka lang ni Dean Chase or pinilit ka lang magsalita ng labag sa kalooban. Marami silang pwedeng gawing kalokohan, mga ating. And hopefully si Mr. Tubig, meron din siyang copies ng mga videos na palihim niyang kinuha. Anyway, burner phone daw. But I hope meron siyang copies from another gadget or sa iba pa niyang gadgets. Or sana may pinagbigyan pa siyang iba. But I think si Dean Chase meron namang ganun, nakapaggawa naman siya ng backup files. At saka, buti na lang po, meron po talaga akong backup po. Akala nyo talaga, ganun ako kabobo na wala akong backup file sa lahat ng mga files ko? Meron akong backup file sa Beverly Hills, meron din akong backup file sa mga pinadala sa akin ni Mr. T. Akala nyo talaga ganun ako katanga na hindi ako gagawa ng backup files? Pero yun na nga po, this is what's been happening po. Ang hirap po talaga ng mga pinagagawa po namin, lalo na po kaming dalawa ni Maharlika and now si hindi po namin alam kung ano pong gagawin namin. Sa totoo lang, I have not been messaging anyone kasi po ang dami pong nagme-message. Will have to be off the grid for a while po and So that's the thing. Dahil sa nangyari, they'll be off the grid. Ibig sabihin, pupunta sila sa lugar kung saan maybe walang internet, maybe cabin in the woods or wherever, or maybe mag-offline talaga itong mga to, si Dean Chase, bilang pag-iingat. Right? Maybe lilipat ng state, aalis ng California for their safety. Ganito lumaro ang mga taong nasasagasaan nila. Kasi kung tatanungin yung mga kababayan, kung halimbawa nga na walang ginagawang kalokohan ang mag-asawa, kung hindi totoo na sila ay kasi nung nakaraang expose ni Dean, binulgar na, di ba? Hindi lang naman pulveron, meron pang molly, may iba't iba pang mga ipinagbabawal na gamot. Plus, pati yung pampatigas ng banana, nagtitake pala dahil hirap na hirap daw si Mrs. Kineme na patigasin ang banana ng kanyang jowa, no, para masaya ang kanilang party, sausage party. Kung hindi ito totoo, kadali naman nilang deadmahin. Right? No, it's not true. Pag sinasabi ng anak ko, may video sila ng pwede mo namin sabihin, AI lang yan. Di yan, invento yan. Wala, kayo maniwala dyan. Kung alam nila sa sarili nila na hindi nila ginagawa ang ganyang bisyo at kalokohan. Biro mo yun, gumagastos ng 2.3 million just for a single banana. And then there's another guy for 17 grand or halos 1 million din. So, 4 silang naglalaro. So, sabi nga, baka ito'y 2023 pa. Okay, itong si Mr. Tubig, na-book nila ng 2023, unang taon pa lang ng pagkakaupo ni Yui. Baka nga wala pa siyang 1 taon na nakaupo. Kasi first
First year niya yung 2022, half lang yun di ba? June 30 umupo yan Singiwi. O June 30 ng 2022, so kalahating taon kay PRRD, January hanggang June hanggang December kay Ngiwi. Yung 2022 ay 2023 mukhang nabook na nila, no, through Paulo Tantoco. Itong si Mr. Tubig. Tapos nung nabalitaan nga ni Mr. T na nagurgur si Paulo Tantoco nitong 2025 lang, kinontak niya agad si Dean. I can attest to it na totoo yung sinasabi mo na na-overdose yan. Kasi nakasama ko ang mga yan at naglaro kami at pinapirma pa nga ako ng NDA at totoong may mga droga. So pwede nga na hindi kasali si Mr. Tubig nitong 2025 lang, nitong March bago makidnap si Tatay Digong, na namatay yung Paulo Tantoco. Pero kilala ni Mr. Tubig si Paulo Tantoco kasi siya nga yung booker or siya yung contact at ibinigay siya sa mag-asawa. At ganun kalaki yung bayad. At meron siyang hawak na video. So, aside from the panic, no, siguro mga kababayan, ng eskandalo ng pagkamatay ng Paulo Tantoco nitong March 2025 lang, or nung nakaraan lang, ay nadagdagan yung kanilang panic, right? Ang kanilang pagkataranta nung lumabas si Mr. T na maaaring na-book nila nung 2023 pa. At sana may mga lumabas pa at lumantad pa na mag-expose ng kalokohan ng mga to. Kasi sa tingin ko mga tat kuya, maybe you would have to agree, pa-comment po sa comment section, hindi gawain to ng normal na tao. Gagastos ka ng 2.3 million para lang may makalaro kayong mag-asawa. At buti sana kung si Mamshi ang tinusok-tusok ng banana, ay ang tinusok yung lalaki. At ang lalaki ay prominenteng tao ng Pilipinas. Siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, tapos ganyan. Tapos ganun kalaki ang binayad. Alam nyo bang may hula na, at sana'y magkatotoo, na di umano, na-envision niya, or not envision parang, kasi ang naghula ay maybe may ganun, may third eye or whatever, may psychic ability, na nakita daw niya sa kanyang vision na si Ngiwi ay nakaposas sa taong 2026. So, mangyari kaya? If not, paano ilalantad ni na Miss Maharlika ang videos? Na-confiscate na nga. Hindi na-confiscate, nanakaw. Yung gadget ni Dean at saka yung gadget ni Mr. Tubig. Although may mga backup files si Dean nung mga videos plus yung documents na nakuha niya. Alam niyo, peligroso pati, may dagdag ko lang mga kababayan ha. Kasi doon sa laptop ni Dean or maybe sa kanyang phone, sinabi niya na hindi lang yung video ng Beverly Hills, hindi lang yung video na galing kay Mr. Tubig at mga files ang nandun pati yung mga files ng Beverly Hills. So mabibisto kasi yung mga taong contact ni Dean para makakuha ng mga kailangan niyang documents, proof, nung nangyari yun kay Paulo Tantoco. Diba? Tinawag pa nga siyang fake news. Hindi totoo yan. Walang ganun. Tumahimik ang media ng Pilipinas. At hindi rin masyadong binalita sa US pero nasa police report. At mukhang wala na, tapos na, hindi na pinag-uusapan yung nangyari kay Paulo Tantoco. Kung hindi pa lalabas itong si Mr. T, proving na ibinok siya sa mag-asawa through Paulo Tantoco, by Paulo Tantoco. Tapos, paano nga ipapalabas ito? Sabi rin ni Miss Maharlika, alang ang i-upload namin yan sa YouTube, yung video na yan, di na strike kami. Okay? At kahalayan hubad, bembangan, at kung ano pa man. So, hindi maba-violate yung, di ba? Violation yun. Hindi papayagan ng YouTube na may upload ng malaswang video. Saan po kaya pwedeng i-upload ni Miss Maharlika and even ni Dean, lalo ngayon gusto niya off the grid na. Gusto niyang lumayo muna para hindi imanganib ang kanilang buhay. Paano nila ilalabas yan? At kailan dapat yan ilabas? Dapat ba silang matakot? Dapat ba tayong matakot sa mga taong sila ang gumagawa ng krimen at kalokohan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Panoorin niyo po ang susunod na video mga kababayan.